Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malinaw ang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ito ang dakilang tawag ng ebanghelisasyon. Isang tawag hindi lamang sa mga pari at relihiyoso, kundi sa lahat ng binyagang Katoliko. Sa pamamagitan ng ating binyag, tinanggap natin ang 3 misyon ni Kristo bilang pari, propeta at hari. Sa ating panahon, ang bagong ebanghelisasyon ay nangangailangan ng tapang at pagiging malikhain. Hindi sapat ang manatili lamang sa loob ng ating mga simbahan. Kailangan nating lumabas, lumapit at magsalita, lalo na sa mga lugar kung saan tila nanlalamig na ang pananampalataya. Isa sa pinakamalakas na larangan ng misyon ngayon ay ang social media. Ang mundong puno ng ingay, ng maling impormasyon, imoralidad, at makabundong panawagan ay nangangailangan ng tinig ng katotohanan. Ang isang simpleng post tungkol sa Ebanghelyo, isang tapat na pagbabahagi ng pananampalataya o isang pahayag na nagtatanggol sa mga turo ng simbahan ay maaaring maging kasangkapan upang mahipo ang puso ng iba. Ngunit ang misyon ay hindi laging madali. Madalas, ang mundo ay salungat sa katuruan ni Kristo. Makatatanggap tayo ng pangungutya, panghuhusga, at minsan, pagtanggi mula mismo sa ating pamilya at mga kaibigan. Subalit hindi tayo dapat matakot. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang ating lakas ay nagmumula sa Kanya. Ang ating tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng likes o shares, kundi sa katapatan natin sa ating misyon. Ang bagong pag-eebanghelyo ay hindi nangangailangan ng magagarang salita o matatayog na talumpati. Minsan, ang simpleng pagiging mabuting halimbawa sa ating tahanan, sa ating trabaho, at sa ating komunidad ay isang makapangyarihang paraan upang ipakilala si Kristo. Ang isang tapat na manggagawa na hindi nandaraya, isang magulang na nagtuturo ng dasal sa kanyang mga anak, isang estudyanteng tumatayo para sa tama. Lahat ito ay anyo ng pag-eebanghelyo. Bilang mga alagad ni Kristo, may mahalagang papel tayo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat manatili lamang sa loob ng ating puso, kundi dapat itong makita sa ating mga kilos at desisyon. Sa mundong naghahanap ng pag-asa, maging liwanag tayo ng katotohanan. Sa mundong puno ng ingay ng kasinungalingan, maging tinig tayo ng ebanghelyo.
Ito ang ating tungkulin. Ito ang ating misyon. Ito ang ating pagtugon sa tawag ng Panginoon. Humayo tayo ng may tapang at pananampalataya, sapagkat ang Diyos mismo ang ating patnubay at kalakasan.